ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. 2024 mga bossing, inilabas na to ni Inday Sara. 2024, sana nakinig tayo, sana inimbestigahan. Because during the time of PRD, 23,000 per year ang ating classroom na nagagawa. So in the course of 6 years, kung 23,000, gaano karami yan? 'Di ba? That's close to 100,000 classrooms sa isang taon. Hindi pa kasama diyan yung mga school buildings. Imagine mo sa ano ni BBM, 22 classrooms lang. Oh, inexpose na to ni Inday Sara eh. Pinick up ba ng media? Hindi. Pinick up ng Makabayan? Hindi. Oh, ilang bilyon ang budget ng para sa classroom buildings or sa classroom classroom building o renovation ng mga classroom. Bilyon-bilyon. O bakit ang hinahabol natin yung 125 million ni Inday Sara na well accounted for naman, merong notice of merong certificate from BIR or from COA na unqualified opinion. Bakit yun ang hinahabol natin? Bakit ito? Nasaan na ngayon yung mga magagaling na mga makakaliwa na champion di umano ng human rights? Putang ina. Yung basic rights ng mga estudyante to have a decent classroom. Hindi nyo naman pala kayang papasukin i-house yung lahat ng estudyante. Ba't hindi na lang tayo mag-blended learning? Mag-online na lang sana yung kalahati, hindi ba? O kumbaga skeletal na lang sana tayo. O kalahati ang papasok, ngayon, bukas yung kalahati. Tapos yung kalahati, mag-online na lang. Sana ganoon na lang gawin natin. Hindi nyo naman pala kaya. Puta, kaysa naman, budgetan nyo yung classroom, tapos nanakawin nyo rin yung pera. Tangin na ninyo, mamatay na kayo, mga hayop kayo talaga. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. Oh, ayan ang linaw nung sinabi ni Inday Sara dyan. Ina-arbor yung mga project sa akin. Hindi kayo naniwala doon. O mamaya papatunayan ko. Hindi lang Department of Education yung kinana nila. Hindi lang Department of Education. Mamaya papakita ko sa inyo. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdidiretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi, ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas ayan hindi nyo nakikita, may ebidensya. May ebidensya, valid yung argumento, valid yung expose. Pero bakit hindi ito kinuha ng ombudsman? Bakit hindi ito, bakit hindi ito kinukuha ng ombudsman? Bakit ang iniimbestigahan at ang iniimbestigahan ng ombudsman ngayon, yung una, salin ni Inday. Pangalawa, yung confidential funds. Pangatlo, EJK. Bakit yun? Bakit hindi ito? Ito ang numero unong issue ng bayan natin ngayon ng Pilipinas. Ang malawakang pagnanakaw sa pera ng gobyerno. Pero bakit hindi yon ang unahin at atupagin natin? Alam nyo na kung anong sagot dyan. But I still have to ask. Para naman baka sakali, putang ina magising kayo sa katotohanan at baka sakali, mga putang inang mga basher na nanonood dito, masagot nila. Bakit ang target puros mga Duterte aligned at mga kaso na inuugnay sa mga Duterte na walang mga ebidensya, samantalang ito, merong ebidensya mula sa GAA. Ito lang yung hininging budget, binloated nila yung budget, tapos walang output. Isisisi nyo sa Department of Education, ang naglagay ng insertion, Kongreso. Bakit hindi yun ang imbestigahan natin? Putang ina kasi, puros mga kawatan
Sa sobrang dami ng pera na ninakaw nila, lahat ng tao sa paligid nila, binibili nila para ipagtanggol sila. Para alisin ang mga Duterte sa mga landas nila at makapagpatuloy sila sa pagnanakaw. Hindi naman Duterte ang problema nyo eh. Kaya kayo na nabibisto sa mga pagnanakaw ninyo eh. Ang problema dyan, mulat na ang taong bayan eh. Na even if alisin nyo ang mga Duterte, maghahanap ang mga Pilipino ng mga bagong Duterte na maglilid sa Pilipinas eh. Huwag nyo lang dadayain mga poke ng ina ninyo. Pero sigurado ako na kung hindi man mga Duterte, maghahanap ang mga Pilipino ng parang Duterte. Nagkaroon na ng benchmark yung pag-siserbisyo sa publiko sa Pilipinas eh. Ang gusto natin parang Duterte na. So matanggal nyo man si Inday, mapa-impeach si Inday, putang ina ninyo yung mga ilalagay nyong mga tao, yung mga patatakbuhin nyo, patatakbuhin ng Liberal Party, patatakbuhin ng putang ina mga loyalista, lahat yan, hindi na yan mananalo basta hindi dadayain ni George Garcia. Yun ang problema ngayon. Hindi na mga Duterte ang problema. Ang mga problema rito, sobrang ganid kayo mga putang ina nyo. Lahat naman ng politiko may mga kinikita at mga korupsyon yan. Kaya lang putang ina, sobra sagad sa buto yung korupsyon nyo na pukin ng ina nyo. Pati na lang yung mga ilaw na nilalagay sa kalsada, putang ina pinagkakakitaan nyo. Tang ina nyo, kung pwedeng ibenta nyo lahat ng langgam sa Pilipinas, ginawa nyo na. Lahat ng mga kulisa, pukin ng ina nyo, kung kaya nyo pagkakakitaan yung mga hudas kayo. Ganyan kayo kakawatan, mga pukin ng ina ninyo. Hindi ninyo alam kung paano ninyo uubusin yung mga perang ninakaw yung mga hayop kayo. Kasi pag napunta kayo sa impyerno, bukas din, putang ina nyo, hindi nyo kayang dalin lahat yan. Inang mga hudas na ito, sa totoo lang, grabe talaga. Alam, pag iniisip ko, kagabi nga sa kwentuhan namin, nila Mayor Baste, putang ina, ang laki ng problema talaga ng Pilipinas. Ang laki-laki ng problema ng Pilipinas. Mantakay mo, binalikan nga namin, tayo na 500 years ago, panahon pa ng mga Espanyol, tarantado ng mga Pilipino, tinatarantado ng Pilipino. Hanggang ngayon, putang ina niya, pinababayaan natin na tinatarantado tayo. Masaklap, ang tumatarantado sa atin ngayon, kalahi natin, putang ina niyan. Noon, ang tumatarantado sa atin, ibang lahi, Espanyol, Amerikano, Hapon, putang ina ngayon, mga Pilipino, ang tumatarantado sa mga Pilipino, putang ina ang problema, hindi mo mamapalayas dahil Pilipino mga hayop na yan. Yun ang pinakamasakit na kapalaran ng bayang Pilipinas na putang ina, hindi natin alam kung paano talaga natin aayusin tong sobrang bulok na sistema na itinanim pa ng mga Espanyol dito sa Pilipinas. Yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. Net, 5 billion, lumabas ang budget approved, 15 billion. Hindi pa natin masyadong kabisado yan, yung National Expenditure Program. Sinasabi na yan ni Inday sa atin, NEP, GAA, hindi pa natin masyadong alam yan eh. Until sumablay talaga sila dun sa pagpirma ni Bongbong dun sa sa isang budget na di umano marami daw mga blanco. Simula nun, dun natin na-realize lahat pa talaga na sinasabi ng mga Duterte totoo. Lahat na sinasabi, yung sinabi ni Pangulong Duterte noon na parang adik itong presidente, mukhang totoo, di pa nagpapadragtis hanggang ngayon. Nung sinabi ng presidente na ang Kongreso ang pinakabulok na ahensya ng gobyerno, putya nga na, totoo pala. Nung sinasabi ni Pangulong Duterte na bahala kayo, pag nagnakaw yan, putang na, yari kayo, magnanakaw ulit yan. Anong natin? Anong ginawa natin? Di ba? So, tingnan mo, ang laki ng problema natin. Ang laki ng problemang kinakaharap at kakaharapin pa ng bayang Pilipinas. Putya, eto, tingnan niyo. Last year pa ito, hanggang ngayon, wala pang ginagawa yung mga ahensya ng gobyerno para silipin etong sinasabi ni Inday. Buti na lang talaga natanong ni Bam Aquino yan sa budget hearing ng DPWH. Buti na lang natanong nila yan. Kasi kung hindi, putang ina, hindi magkakaroon ng saysay itong mga sinasabi ni Inday. So ngayon, mas naiintindihan na natin kung bakit galit na galit si Inday at bakit in-expose ni Inday ito. True, yung exposure na ito ni Inday, and kailan ito iimbestigahan ni Boying Rimulya. So maiintindihan niyo, di ba? Bakit pa tayo mag-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024, kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya.
So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom ay 1 billion. Kaya makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masasolve ang classroom backlog. Kung ganito ang nangyayari, pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga, kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa'yo ha, kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. So dagdag ko lang yan doon sa... Sino yon? Sino yung reklamo ng reklamo? Reklamo ng reklamo? Si Raul Manuel, si Franz Castro, at yung mga makabayan. Yun yung sinasabi nila, backlog sa classrooms and so on and so forth. Nung in-expose na the reason why may backlog tayo sa classrooms because ninanakaw ng mga congressman yung pera through DPWH. Oh, wala na. O ngayon, lumabas itong 22 classrooms, o nasaan yung mga kaliwa? Wala na. O. Ito si Inday, nung sinabihan siya ng ganyan, nagsalita siya. O eto, pakinggan nyo itong bakit ko sasabihin na totoo yung sinasabi ni Inday na yun. Which is, alam naman natin totoo yun. Pero ibig sabihin, itong si Zaldico at saka itong si Martin Romualdez, lahat talaga ng ahensya ng gobyerno. Sabi ko nga sa inyo, yung flood control project is just the tip of the iceberg. Lahat ng ahensya ng gobyerno, basta may procurement, lahat ng ahensya ng gobyerno, basta mayroong pagkakakitaan, papasukin ng mga putang inang dalawang satanas na yan, si Romualdez at si Zaldico. O ito, tingnan nyo. Nung ako yung sekretary pa, nakaramdam din ako na meron pa rin gustong makialam sa mga bagay na hindi dapat pinakikialaman. Na mahalaga sa bansa natin, pero meron pa rin gustong makialam at talagang hindi ko na matiis yun. What do you mean? Sino yun? It's too vague. Zaldico, nakialam siya sa amin eh. Paano nakialam? Basta alam ko, meron siyang kontratang gustong pakialaman sa immigration. Eh hindi talaga ako pumayag. Dito. So, ibig sabihin, DOJ itself knows na nakikialam itong si Zaldico at saka si Martin Romualdez sa mga kontrata ng mga ahensya ng gobyerno. So, nung sinabi ni Inday Sara yung expose niya about Zaldico na pinakikialaman at sinachap-chap yung budget ng Department of Education dahil kukurakutin nila, alam din ng DOJ. Bakit? Kasi nga, tinry din ni Zaldico kay DOJ Secretary yun na since hawak ng DOJ ang Bureau of Immigration, kinukuha ni Zaldico yung kontrata ng e-gates, yung putang inang e-gate na walang silbi, na scan ka ng scan, din na i-scan, pupunta ka pa rin doon sa pila, pupunta ka pa rin doon sa may tao na nag-check na ng mga passports mo, nagtatatak sa inyo pabalik sa Pilipinas. Ganun. So, alam ni Boying na itong si Zaldico talagang tarantado, talagang magdanakaw, talagang kawatan, nakikialam sa mga hindi naman niya dapat pakialaman. O kinonfirm nito ni Boying yung sinasabi ni Inday. Ang tanong, ikaw Boying ang ombudsman ngayon.
At ombudsman ka na niyang ini-interview ka dyan. O ba't hindi mo pa sinasampahan si Zaldico ng kaso? Ba't hindi mo pa sinasampahan si Romualdez ng kaso? Eh ikaw na mismo ang nagsabi, personal mong alam na itong si Zaldico nakikialam sa mga kontrata ng gobyerno. Eh trabaho ng ombudsman yan eh. Na kasuhan, imbestigahan yung mga nasa gobyerno na mga kawatan eh. O eh bakit hanggang ngayon ang tinatarget mo, EJK, yung extrajudicial killing, EJK, yung Sal and Inday Sara, yung confidential funds. Bakit yun ang tinatarget mo? Eh personal mo naman palang alam itong kay Zaldico. Tsaka speaking of EJK, putangin na talaga tong mga dilawan tae na to eh. Kala mo may mga moral ascendancy yung mga puta eh. Let's say for example, maraming namatay na mga kriminal nung panahon ni Pangulong Duterte. Tingnan nyo kung gaano na karaming pinatay ng mga Aquino sa Hacienda Luisita. Mga magsasakayan. Na ipinaglalaban lang nila yung kanilang lupang sakahan na maibalik sa kanila dahil kinuha sa kanila ng hacienda. Na ayon sa batas, kailangan in a specific period of time, maibalik na yan doon sa mga tao na totoong may-ari ng mga lupa na yan. Mantakin mo, lupa ng mga tao yan, binabawi lang sa kanila. Alam mong ginawa nila? Pinagbabaril nila, pinagpapatay nila. Nasaan ang human rights dyan? Bakit si Pangulong Duterte nasa ICC? Samantalang ang mga namatay nung panahon niya, sabihin na natin namatay, pinatay o kung ano man, mga kriminal. Eh itong mga namatay sa Hacienda Luisita, puros mga ordinaryong magsasaka, mahihirap, pinagbabaril, walang kalaban-laban. Bakit walang human rights na mga violation dyan? Bakit walang ICC tungkol dyan? Yan ang talagang human rights violation. Na yung mga tao na mahirap, na nangangailangan, na kinukuha lang naman sa'yo yung kanila, pinagpapatay mo. Samantalang si Pangulong Duterte, nasa ICC, ang mga kalaban niya, mga kriminal. Ang mga namatay dahil sa police operation, mga iskalawag na pulis at mga kriminal, mga drug lord, mga drug pusher, siya nasa ICC, samantalang itong putay ng mga Aquino, mga Liberal Party. Nandito pa sa Pilipinas, nagsisinalot pa. Mga salot ang mga hayop na yan eh. Yun ang dapat yung sagutin. You're talking about extrajudicial killings, but you cannot talk about the Kidapawan massacre. You cannot talk about the Hacienda Luisita massacre. Yung sa Kidapawan humihingi lang ng bigas yung mga tao dahil wala nang makain, sobrang shortage ng bigas. Anong ginawa? Pinagbabaril din. Tangina yan, ang matinding human rights violation. Yan ang dapat na iniimbestigahan mo, boying. Hindi yung extrajudicial killings. Because again, yung sinasabi ninyong EJK na yan, namatay ang mga yan during police operation. Itong mga namatay na mga magsasaka sa Luisita, they are just trying to take yung kanila. Pinagpapatay sila. Yun ang issue dito.